asikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? Tama naman. As long as alam mong tama ito. No? Just do tama. what is right. No? Do what And is of right. course, natural lang kritisismo. Pakinggan mo naman ito. Tignan mo, baka tama naman sila. I-research Pakinggan mo, Brad! Baka tama pala si PH Update. Naging inutil ka. Isa kang, sa lahat ng naging DILG secretary, ikaw pinaka naging inutil. Kasi, kriminalidad, droga, mga nawawalang bata. Pagka ba naman sa lagay na yan, natalo ka pa, ewan ko na lang. Sinundo mo na si Alice Goo, naging DILG secretary ka na, nakapag-epal ka na dun sa kay OJC issue. Naku po, talagang handang-handa na itong si Benhur Abalos. Pero sigurado ho tayo, 100% matatalo yang si Benhur Abalos. Kasi nasa ano ho niya nasa nature niya ang pagiging talunan, ika nga, no? Hindi ho nananalo yung mama na yan sa kahit na anong bagay. Siguro sa pag-chicks niya. Nakita nyo naman yung chicks niya, napakaganda. Nananalo lang yung si Abalos sa mga chicks. No? Sa mga chicken joy. Napakaganda, napakasarap ulamin ng chicken joy. Diba? Nasa nature ho kasi ng tao na yan ang pagiging talunan. Kaya hindi ho yan naman nanalo sa pagiging senador sa 2025 midterm election. Pero bago natin panoorin niya ang interview nitong si Benhur Abalos sa pagkatapos ng kanyang pagpa-file ng COC dyan sa Manila Hotel. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dito at sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, ha? Etong si Diwata. Oy, Madam Diwata, Sir Diwata, itigil mo yan. Ano ba talaga advokasya mo? For good health o para sa mga vendor? Kahapon, ako nalilito na ako sa'yo, Diwata, ha? Kahapon, naglinis ka dyan sa Manila Bay. Nung isang araw, nag-file kayo ng ng party list, vendor party list, sabi nyo para kayo dyan sa mga vendor. Ngayon naman, sumasayaw ka. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Good health ka ba? Kalikasan? O mga... Eto, panoorin nyo ito mga kababayan. Tayo hindi natutuwa sa mga pinaggagawa itong mama na to. Tignan nyo naman yan. Ano ba trip mo, sir? Ano ba yan? Ang ganda na ng reputasyon mo sa madla. Isa kang mahirap na hinahon mo ang iyong sarili sa pagtitinda. Talagang tinatanghilik yung pares mo. But ano ba? Anak ng toko, anong nangyari dito sa tao na to? Wala akong sounds, baka magurgur tayo Anong nangyari dito kay Diwata? Okay na, lipat na tayo, nasusuka tayo pag nakikita natin to si Diwata. Lipat tayo dito kay Lagdameo. Ito nga pa problema natin dito mga kababayan. Pati ba naman sa local election nangingialam tong si Lagdameo? Base ko kasi dito sa post ng Mindabon, itong ginagawang di umanong pangingialam nitong si Lagdameo dyan sa Sultan Kudarat. Govpax Ali Maundadato of Sultan Kudarat alleged the political meddling of Special President Assistant of Mindanao, Anton Lagdameo. He said Lagdameo wanted to remove the current governor by fielding other candidates to the post. The governor former TESDA Commissioner Teng Mangundadato also alleged that Lagdameo is coercing other mayor to join their party. Naku po, ang dami hong eskandalong kinasasangkutan itong Lagdameo na to. Hindi lang ho pala pawisan yung kilikili nitong mama na to. Marami pa ho palang mga kabalbala na ginagawa ito. Pakinggan ho natin to. Tingnan ninyo hanggang ngayon na problema sila. Wala pa silang napipili at napafinalize kung sino ang ipapalaban dito sa Sultan Kudarat Province. Isipin niyo yun. Pero tinatanong kagabi ni Zach Anton Lagdameo, sino ba ang pwede natin ipaglaban dyan kay Nato Tax? Sino ba ang pwede lumabas sa Sultan Kudarat para maalis at kaputulan ng pakpak si Governor Teng, si Governor Mariam at si Governor Pax? Sabi nila, kailangan nila maghanap ng kandidato kahit sino na lang daw, basta gawan nila ng paraan. Even Zach Anton Lagdameo is announcing na kaya niya daw patanggalin sino man ang governor na kanya babanggayin. Sabi ko sa kanya, saan na ba ang due process? Saan na ba ang honesty and integrity? Saan na ba ang tinatawag natin samahan ng
Maalala ninyo when we all supported Bagong Pilipinas, where we all supported Sama-sama Tayo Babangon Muli, where we all supported unity. Mga kababayan ko, the President Traidor. Ferdinand Bongbong Marcos Traidor ho itong administrasyon na to at 10 nang nakapaligid dito kay Marcos Jr. Mga traidor ho yan. Para doon sa mga local government official, yung pinapakita nyong suporta, wala naman nung kwenta dyan dito sa administrasyon na to. Anong sama-sama tayong babangon muli? Anong unity team? Mismong vice presidente nga, traidor nila eh. Si Governor Alipax Mangundadato pa kaya? Natural. Vice President ho, traidor ng administrasyon na to. Ano hong magiging garantiya natin na yung mga maliliit na politiko, yun, Duterte pa nga ho eh. Di ba? Traidor ho nila. Ito pa ho bang mga gobernador ang hindi kakanain ng administrasyon na to. Lahat ho kakanain nila pagka ang gusto ho kasi nila lahat ho ng maupo sa pamahalaan dito sa 2025 kontrolado ho nila. and the First Lady, Luis Araneta Marcos, they are very, very good people. They are very, very good father and mother to all of the Filipinos. Sila talagang may puso na nagmamahal sa mga Pilipino. Pero may mga tao katulad ni Sa Anton Lagdameo na hindi iniisip ang unity, hindi iniisip ang serbisyo, ang iniisip ay ang politika. Linawin ko lang sasabihin, banat mo sir hindi gagalaw yang si Lagdameo kung walang basbas na mga yung nabanggit mo nagmamahal sa bayan. Itong si Ferdinand Marcos at itong si Lisa Araneta Marcos. Hindi ho gagalaw si Lagdameo, Abalos, Marbel, Boying at Tambaluslos kung walang basbas na mga walang yan. Kaya lahat ho ng nararanasan nyo na yan sa Sultan Kudarat, yan ho ang malamang direktiba ng mga Tambaluslos at mga bangag sa Malacanang at House of Representatives. Lipat ho tayo mga kababayan. Lipat na ba tayo? Huwag na ho. Punta na ho tayo dito sa Punta na ho tayo dito kay Abalos para marinig ho natin ang kanyang mga punto de vista sa pag-file niya ng kanyang COC na yan kaninang umaga. Ito mga kababayan. Okay. Pagka ikaw mag-retire ka na mag-chicken joy ka na lang. Abalos. Pagka natalo ka, huwag ka nang babalik sa pamahalaan. Walang kwenta yung serbisyo mo dyan sa DILG. Anong ginawa niyo dyan sa KOGC, anak ng toka? Huwag ka nang bumalik, sir, sa gobyerno kung sakaling matalo ka dito. Ito yung magiging